Ang lubid na mayroong 3 pilipit ay hindi agad-agad napapatid. Imagine, ang sabi po ng aklat ng mga ngaral ng isang taong matalino, na yung isang tao ay po pwedeng magtagumpay. Subalit ang 2 tao ay higit na po pwedeng magtagumpay. Subalit, ang isang lubid na mayroong 3 pilipit ay hindi basta-basta napapatid. Ano po ang ibig sabihin ng 3 pilipit? Na tinutukoy na hindi po pwedeng masira, hindi po pwedeng mapatid. Ito po ay walang iba. Ang lalaki, ang babae, at ang Diyos. Hindi basta-basta masisira ang anumang pagsasama at relasyon kung ang Diyos ang siyang nagmamayari at naghahari sa kanilang mga buhay. Kaya po sa gabi ito ay gusto po namin ibigay po sa bawat mag-asawa, sa ating pong itinayong tahanan at maging sa ating mga anak, nawa po ay tayo ang pagdaluyan, tayo ang patuloy na maging magandang halimbawa para sa kanila upang sila'y mailapit natin sa Diyos kagaya ng ating paglapit, pagsunod at pagtatalaga ng ating buhay para sa Panginoon. Dahil tayo pong mga magulang, ang mayroong napakalaking responsibilidad, hindi lamang po na sila'y bigyan ng buhay na tinatawag na kaaya-aya, hindi lamang bigyan sila ng kanilang pangangailangan o ng makakain, kundi sila po'y turuan na italaga ang kanilang buhay sa harapan ng Diyos. Ang unang responsibilidad ng magulang, ng lalaking babae, ang kanilang mga anak ay akayin nila kagaya ng kanilang ginagawa na paglapit sa harapan ng Diyos. Kaya po sa maikling oras ng aming pagsasalita, gusto po namin iwanan sa inyo yung tinatawag na 4 words of marriage. Yung 4 na haligi ng tinatawag na tahanan. Dahil ang isang tahanan po ay inilalagay ang tinatawag na 4 na haligi. Dahil kapag wala ang 4 na haligi, hindi po pwedeng matatag ang bawat itatayo nila. Sa mag-asawa po, mahalaga po ang 4 na haligi ng kanilang pagsasama at ang una po ay yung tinatawag na communication. Because communication, ang sabi ko doon, any kinds of relationship, kung wala kang tinatawag na communication, maaaring pong magsira. Hindi niyo po ba napansin? Kaya kagaya sinabi namin sa inyo kanina, mag-usap po kayo. Dahil alam niyo po ba, doon na pa lamang kayong nagliligawan, doon na pa lang tayo nagliligawan, lagi tayong nag-uusap kahit wala ng katuturan. Nare-remember pa ba nila yung unang-unang word na sinabi sa kanila ng mister nila? Yung unang-unang word na sinabi ng mister nila nung nililigawan pa lang sila. Diba? Kung minsan po ay napakatyaga ko natin makipag-usap dahil nagliligo pa lang tayo at nililigawan pa lang po tayo. Hindi ba kahit na kung minsan pinaglalatagan ka ng banig, nayayamong kayo mga kasama ninyo, nakikipag-usap pa rin kayo. Pero nung magkaanak na po, hindi na sila nag-uusap madalas. Amen. Pag dumating si mister, walang kimbuan. Pero nung una nang nililigaw, kahit hindi ka usapin, kahit walang katuturan yung sinasabi, salita ng salita. Importante po ang communication. Sa pagsasama po, mahalaga ang pag-uusap. Kaya anumang kung problema, sabi nga po natin, ay nalulutas ito sa isang maayos na usapan. Amen ang pag-uusap. Kaya mahalaga po ang mag-asawa, meron pong malinaw na communication. Kung may nararamdaman kayo, sabihin niyo sa inyong asawa. Kung kayo po ay nasasaktan, anumang pinararamdaman niyo, huwag po tayong magtaguan. Amen. Nahirap po yata sa loob ng tahanan, nagtataguan kayo. Ano yung puritin? Hindi ba? Kaya mahalaga po yung communication. Kung ano po tayo nagpasimula, hanggang sa ngayon, gayon pa rin po ang ating communication sa ating naman. Number 2, importante po sa haligi na 4 ng tahanan, mahalaga po yung tinatawag mo forgiveness o yung pagpapatawad. Dahil ano man pong samahan, kung wala mong tinatawag na pagpapatawad sa isa't isa, hindi rin po ito magtatagal. Lahat po tayo, kung tayo mag-asawa, nag-a-adjust po tayo pare-pareho. Nakikita po natin na muna yung magaganda, subalit habang tumatagal pagsasama, pati ang hindi magagandang bagay ating nakikita. Gaano man po yung pangit na nakikita natin at gaano man maganda yung tinatanggap natin, mahalaga lang po sa pagsasama ang pagpapatawad sa isa't isa. Amen? Amen? Importante po yan, forgiveness. Kahit gaano yung laki ng pagkukulang at pagkakasala, kahit gaano ang pagkakamali ng bawat isa, mahalaga pong pagpapatawad. Number 3, yung po tinatawag ng trust o pagtitiwala. Kumisan po kasi napakahirap sa mag-asawa o doon po sa tinatawag na isang relasyon, yung wala ng tiwala. Tamang hinala.
Di ba? Napakahirap kong gumalaw nun. Lalo na yung mga jelly ace na yan. Di ba? Mga jelly ace. Ano yung jelly ace? Celos. Yung mga ganyan. Di ba? Alam niyo po ba, nung tayo mo ay pakisama sa ating mga asawa, importante po yung tiwala natin ibigay natin sa kanila natin. Huwag na huwag tayo magdududa. Amen. 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 Kaya kang mahina, amen. Sabi ba? Amen po ba? Lakas niyo. Amen po ba? Amen daw. Importante po sa atin yan, yung pong ating tinatawag na pagpapatawad at yung tinatawag na tiwala. Di ba? Kaya mahalaga po sa atin lang lagi tayo open sa ating asawa. And the number 4, importante po yung tinatawag na laman. Talaga po mamahalin yung inyong asawa. Oh, siyempre, of course. Amen. Mahal na mahal natin ang ating asawa. Napaka-simple question. Dahil naalala ko po, marami po narinig. Kung nalalaman ko na, ising sana'y bigyan ko kumaro. Di ba? Dito isa marami ko nangihinayang eh. Kung alam ko lang ganyan ka at magdakadali ako, hindi na sana ako sumama sa iyo. Importante po ang nakaraan, pinasok po natin, mahalaga pong panindigan natin. Amen. At gusto ko sabihin, yung asawa ninyo na yan, na lalaki at babae, yan po ay inyong inyo. Amen? Ang prinsipyo po namin mag-asawa sa aming po tahanan, ito po yung isa natin i-implement sa inyo. Habang kami nabubuhay, ang aming Panginoon ay lingkod sa Diyos. At higit po sa lahat, ang lagi ko pong sinasabi, lalo na sa aking mga kausap at tinuturuan, kahit ano ang i-offer sa akin, at kahit na ano ang idulot sa akin, kailanman po hindi pagpapalitan natin asawa ng anak. Amen. Andiyan po ba kayo? Amen. Tandaan niyo po, wala na pong makikita tayo isang may bahay na kung saan ay kagaya po ng ating mga kasama niyo. Kaya napakahalaga pong mahalin natin. Ang sabi po ng Bible, mga babae, ibigin ninyo. Amen. Ang inyong asawa. At kung sabi naman ng Biblia, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, hindi ang inyong kapitbahay. Amen. At sabi, ibigin ninyo ang inyong asawa, hindi yung asawa ng iba. Amen. Importante po, huwag na po kayong hahanap pa ng iba, yan po ang pinalaga sa inyo ng ating Panginoon. Yung mga babae, ang sabi po sa mga babae, ay yung mga babae, pasakot kayo sa inyong mga asawa ng lalaki. Amen. Pasakot kayo. Yung mga lalaki, ang utos, mahalin ang asawa, ang mga babae, ang utos, pasakot kayo. Diba? Nagpapasakot ba tayo? Amen, ano? Amen. Amen. May kabuti na lang, meron kayo ano dito, pag-dino. Amen. Ay, importante po yan sa magsasama sa ating mga buhay. Importante po lahat yan para po sa ating lahat. Masaya po ba kayo? Praise God. Sige, pwede mo bang sa oras na ito, gusto lang po namin pang isang gawin ay magkaroon po ng spiritual blessing para po sa inyong pagsasama. Kaya po hinimok namin ang bawat mga kapatiran at bawat isa sa inyo na makadalo sa ganitong pagtitipon because we have gusto po natin na magkaroon tayo ng tinatawag na renewal of marriage o yung tinatawag na spiritual blessing ay dumanayin po sa inyong mga buhay. Pwede po kayo mga mag-asawa ay tumayo sa oras na ito? Sige po. Humarap po kayo sa inyong pong asawang lalaki. Gusto ko pong ipanalangin kayo sa Panginoon. Tingnan po ninyo ang asawa. At gusto ko po na sa oras na ito ay dudulog tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sige po, sabihin niya po ninyong mga babae, aking asawa, mamahalin kita. Magpakailanman. Sabihin po na ng mga lalaki, aking sinisinta. Sabi po ninyo. Aking sinisinta. Labis kitang minamahal. Ikaw lamang ang nag-iisang ikaw. Wala ka ng katulad sa puso ko ito. Sa oras nito tayong lahat ay manalangin. Yung po tayo na, Father, in the name of Jesus and to the power of your Holy Spirit, narito po, O Diyos, ang bawat pamilya na itinalaga mo sa iyong iglesia. And today, O God, will serve the reading, O God, ang araw ng pag-ibig.
Lord God, dalangin mo sa oras na ito, O God. Hayaan mo pagpalain mo ang bawat mag-asawa sa lugar na ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lord, I pray right now, remove all the strong of the enemy na ibigay sa kanilang mga buhay. Tanggalin mo, O Diyos, ang anumang uri, O God, ng kahirapan, sakit at karamdaman, anumang mga gawa ng away, tanggalin mo sa kanilang pagsasama at sa kanilang tahanan. Kundi sa oras ito, Lord, i-bless niyo po ang mag-asawang ito ang banal na itinalaga mo sa iyong iglesia na maglilingkod sa iyo at magiging halimbawa sa kanilang mga anak. Father, we pray right now, hayaan mo ang bawat lalaking natin ito, ang bawat hanap buhay at pinagkakakitaan nila, ang kanilang mga plano ninyo, Diyos. Bigyan po ninyo ng tagumpay sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoon Jesus. And Lord, gayon din po, God, tulungan mo po sila na maitubay at maprotektahan ang kanilang sambayanan. Gayon din, O Diyos, ang mga babae, alam ko namin ang kanilang nararamdaman, ang hirap, ang pagod, O Diyos, na kanilang pinagdadaanan. Ikaw po, O Diyos, ang laging imalil sa kanila at patuloy na sila'y magkaroon ng isang malusog at patuloy na matatag na relasyon sa inyo at patuloy na ang kanilang mga buhay ay bigyan mo rin ng sapat na karunungan at kakayanan upang ang kanilang mga anak ay maituro ang daan na papalapit mo sa inyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat pamilya at mag-asawang namin ito ngayong gabi. In the name of Jesus we pray. And everybody say, Amen. Amen. Pwede mo bang pakipatay lamang ng ilaw?